Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Bago pa man po ang lahat ng bagay na ating gagawin sa araw na ito, unahin po muna ang kaharian at ang katuwiran ng ating Diyos. Ayan, para po sa ating Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat dahil ginising niya po akong muli ngayong umaga. Kaya sharing time po muna tayo mga kaibigan. Pakainin po muna natin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa upang maging malakas po ang ating buhay espiritual. At salamat sa Panginoon sa kanyang salita sa umagang ito na akin pong ibabahagi sa buhay nating lahat. Buksan po natin ang Mateo chapter 6 verse 14 and 15. Sabi po dito, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi na kayo patatawarin ng inyong ama. Dito po yan sa Mateo chapter 6 verse 14 and 15. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita at nawa po ay mapagpala po tayong lahat ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, unang-una, nasa mga huling araw na po tayo. At ang nais ng Diyos ay makita niya na talaga ang ating mga buhay na totohanan ang pagiging anak ng Diyos. Kaya kung meron man po tayong mga tampo, hinanakit, galit, puot, na nararamdaman pa sa ating puso, ay simulan na po nating magpatawad ng lubusan. At kapag nagpatawad po tayo ng lubusan, kalimutan na rin po natin ang mga nakaraan. Kung hindi man po malimutan, kahit maalala man natin, pero yung wala na pong sakit o hapdi ng puso o damdamin na ating mararamdaman. Dahil ang unang nasasaktan ay puso o damdamin. Ano po? Kaya ang nais po ng Diyos ngayong umaga ay patawarin na po natin lahat ang nagkasala sa atin. Lahat ng nanakit, lahat ng kaaway o umaway, lahat ng api, ng husga, ng libak, ano pa ba, ang mga sanhi kung bakit nagagalit ang ating puso sa ating mga nararanasan. Lahat-lahat po ng mga bagay na yan ay nais ng Diyos na kalimutan na natin sa pamamagitan ng ating pagpapatawad at paglimot sa mga nakaraan. Dahil ang nais ng Diyos ay maging malinis po ang ating buhay. Dahil alam naman po natin kapag binasa po natin ang salita ng Panginoon sa panahong ito, talagang sinasabi niya, darating na siya. Hindi ko po nabasa dito na matagal pa akong dadating, kundi darating na siya, sabi ng Panginoon. Kaya ang nais po ng Diyos ngayon ay makita ang ating mga buhay na handang-handa na sa kanyang muling pagdating. Alam niyo po, minsan kailangan po i-check natin yung ating mga prayer. Di po ba sa simula ng ating panalangin, sinasabi po natin doon na Panginoon, patawarin niyo po ako o patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga mahal sa buhay. Pero idugtong din po natin yung Panginoon, pinapatawad po namin lahat at pinapatawad namin ng lubusan ang mga taong nagkasala sa amin, ang mga taong nanakit sa amin, ang mga taong naging sanhi ng aking galit yan. Kumbaga, kailangan natin silang patawarin. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon dito sa verse 15, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi na kayo patatawarin ng inyong Ama. So, sino po ba ang ating Ama? Siya po ang ating Ama, ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng ating mga buhay, at siya po ang lumikha ng lahat ng bagay na may hininga dito po sa mundo na ating
kinaroroonan sa ngayon. Kaya mga kaibigan, sa bawat salita ng Diyos ay ito po ang nagtuturo sa atin ng tama. At kung gusto po nating makarating talaga sa kaharian ng ating Panginoon doon sa langit, kung nais po talaga nating maranasan at makamtan ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan po ng ating kaluluwa, ay kailangan po nating sumunod o sundin ang salita ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po talaga tayo susunod sa salita ng Diyos at tayo po ay magmamatigas, dahil kung ang katwiran natin ay tayo ang nasaktan, wala tayong kasalanan, pero bakit ako sinaktan, ay hindi po tayo makakaranas ng buhay na walang hanggan at hindi na po tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Kaya ngayong umaga po ay ito po ang ibinigay ng Panginoon na mensahe ngayong umaga. Bago pa man po tayo mag-Bible reading sa mga susunod na oras, ay ito po muna ang ibinigay ng Panginoon na akin pong maibahagi sa inyo. At alam niyo mga kaibigan, hindi po ako ligtas sa sitwasyon na yan dahil dumaan din po ako sa proseso ng Panginoon habang ako ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ay patuloy ko ring nararanasan yung mga pait, yung mga sakit, yung mga pananakit, yung mga pang-aapi. Pero purihin ang Panginoon mga kaibigan. Sa pamagitan po ng aking mga karanasan ay diyan po ako natuto, diyan po ako hinubog ng Diyos, diyan po ako inayos ng Panginoon. At alam ko naman po na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko at sa buhay ninyo, kaya andito pa po tayo sa mundo. Sa bawat araw ay nararanasan po natin ang paghubog ng ating Panginoon mula po sa ating puso, sa ating isipan, sa ating mga labi at sa uri ng ating mga galaw at pamumuhay dito po sa ibabaw ng lupa. Dahil ang nais po ng Diyos ay talagang makita niya yung pagiging tunay na anak ng Diyos natin sa kanyang harapan. Di po ba? Kapag sinabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, ang atin pong sinusundan ay yung karakter na o yung ugali na ng ating amang Diyos sa langit. Kasi nga, mga anak na tayo ng Diyos. O di po ba? Yung mga anak natin, ay yung mga magulang natin na sa laman, yung mga biological parents natin, di po ba? Kapag nakikita natin yung kanilang mga karakter na maganda, mabuti, ito din ang ating minamana, ito rin ang ating sinusundan. Kaya kapag tama yung ating mga biological parents sa pagpakita ng kanilang mga pagkatao o pag-uugali, ayun din naman ang ating nagagaya at namamana. Kaya ang mga tao minsan nagsasabi na, ay, anak pala na ni ganun yan, ay mabuting bata yan o mabuting anak yan kasi mabubuti din ang mga magulang niyan. So tayo po ngayon ay kiniklaim po natin sa ating mga sarili na tayo po ay anak ng Diyos. So kailangan pong makita si Kristo sa buhay natin na kapag tayo po ay nagsalita, kapag tayo po ay may ginagawa o yung uri ng ating pamumuhay, ay pwede rin pong sabihin ng mga tao sa ating paligid na, okay, kaya ganyan yan kasi mga anak ng Diyos yan. Yan po. Wag na po nating sabing born again Christian kasi mas matindi po yung salitang mga anak ng Diyos yan. So, dahil mga anak tayo ng Diyos, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon na tayo po ay magpatawad, ay kailangan po nating magpatawad dahil yun po ang nais ng Diyos. Dahil ang ating Diyos ay hindi po tayo hinahayaan sa buong 24 hours na hindi tayo magpatawad. Dahil ang Diyos ay sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkukulang, sa bawat kahinaan natin, ang Diyos po
ang siyang unang-unang nagpapatawad ng ating kasalanan, at kapag pinapatawad po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, nililimot niya po yan. Nabasa ko rin po yan dito sa Biblia, na nililimot niya ng lahat ang ating mga kasalanan at hindi niya po tayo sinusumbatan, hindi niya po inuulit-ulit ang ating mga nagawang pagkakasala. Ano po? Kasi minsan ang tao nagpapatawad pero mayroon pang karugtong o pahabol na salita na, kung hindi lang ako Kristiyano, hindi kita patatawarin, o patatawarin kita pero hindi ko talaga kalilimutan ang ginawa mo sa akin. Yan po mga ganyang salita o karakter ay hindi po yan lubos na nagpatawad. Ibig sabihin, nasabi lang ng bibig na nagpatawad pero naroon pa rin sa puso yung galit o hinanakit o tampo o kaya puot doon sa tao na kanyang naging kaaway. Ano po? Kaya mga kaibigan, napakaganda po ng salita ng Diyos kasi ito po ay pure, ito po ay totoo, at ito po ang nagtuturo sa atin at nagsusupil ng ating ugali na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Siyempre po, kapag tayo ay anak na ng Diyos, kailangan po na turuan tayo ng ating Diyos Ama, at kailangan po nating sumunod sa ating Diyos Ama upang matawag po talaga tayo na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Kaya mga kaibigan, ngayong umaga po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sabi ko nga po, sa bawat pagbabasa ko at pagbabahagi ng salita ng Diyos ay ako yung unang tinuturuan, unang-unang pinapaalalahanan. Kaya maraming salamat sa Diyos sa umagang ito sa kanyang salita. Ang kailangan lang po talaga natin ay sumunod at gawin, makita sa buhay natin ang salita ng Diyos upang sa ganoon, sa bawat araw ay mabigyan po natin ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon at mapangiti din po natin kahit kunti lang ang puso ng Diyos sa pamagitan po ng ating pagsunod. Sabi nga po sa ibang talata dito sa Biblia, mas mainam ang pagsunod kaysa pagsasakripisyo. So, kailangan po talaga tayong sumunod. Kailangan po talaga tayong sumunod upang sa ganon, tayo po ay makakaranas din ng pagpapatawad ng Panginoon nating Diyos Ama sa kalangitan. So, yun lang mga kaibigan ang napakaganda sa salita ng Diyos kasi kapag nababasa po natin yan at meron po tayong mga bagay-bagay na itinatago-tago pa sa mga gilid-gilid ng ating puso, ito po ay nililinis ng salita ng Diyos. Kung meron mang sugatan o sugat ang ating puso, ito'y pinapahilom ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang nais po ng Panginoon ngayong umaga ay maunawaan natin ang salita ng Panginoon at kung ano ang ibubunga nito sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, nawa po ay napagpala tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. At sabi ko nga, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay talagang nakatanim na sa ating mga puso ng malalim, matibay, kahit anumang gawing pananakit ng kaaway sa ating mga buhay, ito ay ating nauunawaan, natatanggap at hindi na po natin iniinda. Ang mahalaga, yung nananakit ay patuloy po nating ilapit sa Panginoon, ipanalangin na makilala niya rin ang lubusan ang Diyos at maranasan niya rin ang tunay na pag-ibig ng Diyos upang hindi na niya magawang muli ang manakit pa ng kanyang kapwa. Dahil dalawang utos na lang po ang pinakamahalaga na sinabi ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapag tayo po ay nasaktan, magpatawad po tayo kaagad at ipanalangin po natin ang mga taong nananakit na maranasan din nila ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ang totoong
pananampalataya sa Diyos at magkaroon din sila ng tamang relasyon sa Diyos upang maunawaan nila ang salita ng Diyos na ay hindi pala pwedeng manakit ng aking kapwa dahil kung masakit sa akin ay masakit din ito sa aking kapwa, ay hindi pala pwedeng hindi magpatawad kasi hindi rin pala ako patatawarin ng Ama sa langit. Kaya yun mga kaibigan, kailangan nating magpatawad para patawarin din tayo ng ating Amang Diyos na nasa langit upang makamtan po natin ang tunay na pangarap natin habang tayo nandito pa sa lupa, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So, purihin po ang Diyos na buhay ngayong umaga mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang salita. Nawa po ay mapagtanto natin ang salita ng Diyos at nawa po ay sundin natin ang salita ng Diyos para po sa ating kaligtasan. So purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Salamat din sa inyong mga buhay na nakikinig ng salita ng Diyos dito sa Mateo chapter 6 verse 14 and 15. Pwede po ninyo itong pagbulay-bulayin at basahin ng kahit paulit-ulit kasi gano'n naman po talaga. Habang binabasa natin ng paulit-ulit ay patuloy natin itong mauunawaan. Kung sa simula ay hindi natin maunawaan at hindi natin matanggap, pero habang paulit-ulit natin itong binabasa, mangyayari po ito sa ating buhay, mapapractice po natin ito sa ating mga sarili na ito ang tamang gagawin upang tayo ay patawarin din ng Amang nasa langit. Yan, humingi ng tawad at magpatawad. Yan po. At lagi nating tandaan, lagi nating damhin sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos dahil ito lamang ang nag-iisang susi upang makapagpatawad po tayo ng lubusan at makalimot sa nakaraan. At tandaan po natin, sa pamagitan ng panalangin na may pananampalataya, diyan po tutugon ang Panginoon at sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya, diyan din kikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, dito na lang po muna magtatapos ang ating sharing time ngayong umaga mga kaibigan. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa bawat area ng ating mga buhay. Pagpalain ng Diyos ang ating buong sambahayan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.